Magandang araw sa inyong lahat at ngayon ako ay magtatalakay tungkol sa pangunahing pananaw sa globalisasyon. Bago ako magsimula, ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay isang proseso kung saan ang mga tao, produkto, impormasyon at ideya ay malayong dumadaloy at nag-uugnay sa iba't ibang bansa. Ngayon, ano naman ang tinatawag na pangunahing pananaw ng globalisasyon? Ito ay tumutukoy sa mga ideya kung paano nagsimula at patuloy na umuunlad ang globalisasyon. Ayon kay Nyan Chanda, ang globalisasyon ay hindi lang modernong konsepto, kaugat sa likas na pagnanasa ng tao na makipag-ugnayan, makipagkalakalan at magpalitan ng kaalaman at kultura. Kung iisipin natin, mula sa sinaunang panahon, ginagawa na ito ng mga tao. Gaya ng makikipagpalitan sila ng produkto, gaya ng ginto, asin, at rekado. May mga misyonero at manlalakbay na nagpapalaganap ng pananampalataya at kaalaman. May mga mananakop at adventurer na naglalakbay para maghanap ng bagong ipinapakita nito na likas sa tao ang makipag-ugnayan sa iba. Kaya masasabi natin ang globalisasyon ay bahagi na ng ating kasaysayan. Sa kasalukuyan, makikita natin ang pananaw na ito sa maraming bagay. Una ay ang kapag bumili tayo ng produkto mula sa ibang bansa, gaya ng damit na galing Korea at cellphone na galing China. Ito ay bahagi ng globalisasyon. Ang pangalawa naman ay ang mga fast food chain ng gaya ng mga Jollibee, McDonald's na makikita sa iba't ibang panig ng mundo ay halimbawa ng palitan ng negosyo at kultura. At dahil sa internet, mga gadget, mas mabilis tayo nakakapagpabahagi ng impormasyon at ideya saan mga panig ng mundo. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang globalisasyon ay patuloy na gumagalaw at nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang pangunahing pananaw sa globalisasyon ay nagsasabi na ito ay matagal na umiiral at nakaugat mismo sa pagnanais ng tao na makipagkalakalan, magpalaganap ng ideya at makisalamuha sa iba. Hindi lamang ito isang makabagong konsepto, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at kasalukuyan. Mahalagang tandaan na kung noon ay physical na palitan ng kalakal ang nagpapakita ng globalisasyon. Ngayon na ay teknolohiya at internet na ang nagsisilbing tulay ng koneksyon. Ibig sabihin, patuloy itong nagbabago at lumalawak kasabay ng pagbago ng mundo. Kaya dapat ay maging bukas tayo sa mga oportunidad na dulot nito. Ngunit sabay din maging mapanuri upang mapanalagaan ang ating sariling kultura at pagkakilanlan at interes bilang Pilipino. Maraming salamat at sana ay mas mali sa atin ngayon ang kahulugan at kabuluhan ng pangunahing pananaw sa globalisasyon.